ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Umpisa pa lamang malinaw na sa puso ni Rosel na hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa natatapos ang laban. Hindi pa nawawala ang galit. Ang matagal ng kinikimkim na puot ni Rosel laban kina Navia at Milan ay hindi na basta sama ng loob lamang. Unti-unti itong naging apoy, isang apoy na patuloy na lumalaki sa kanyang dibdib. Sa bawat araw na lumilipas, lalo itong nagliliyab. At sa isip ni Rosel, iisa lamang ang malinaw, kailangan niyang iparamdam sa mga taong sa tingin niya ay nagkasala sa kanya ang sakit na matagal niyang tiniis, ang takot na matagal niyang kinimkim, ang pagdurusang matagal niyang pinasa ng mag-isa. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Para kay Rosel, isa na itong laban ng dangal. Laban ng pride. At higit sa lahat, laban ng kanyang nasirang pagkatao. Kaya naman hindi siya nag-aksaya ng oras. Ang unang tinarget ni Rosel ay si Via. Alam ni Rosel na malapit si Via sa mga taong nais niyang saktan, kina Navia at Milan. Para sa kanya, si Via ang pinakamadaling simulan ng kanyang plano. Isang perpektong simula. Isang babala sa lahat. Isang gabi tahimik ang paligid. Walang kaalam-alam si Via sa paparating na panganib. Bigla na lamang siyang sinunggaban ni Rosel. Sa isang madilim na sulok kung saan halos walang makakita, hinila ni Rosel si Via. Walang pagkakataon si Via na makalaban. Walang pagkakataon na makatakas. At doon, sa gitna ng dilim, sinimula ni Rosel ang isang mapanganib na laro ng pananakot. May kakaibang saya sa kanyang mga mata. Isang saya na may halong malisya at paghihiganti. Habang mahigpit niyang hawak si Via, dahan-dahang inilabas ni Rosel ang isang maliit na lalagyan. Isang lalagyan na may pulang likido sa loob. Hindi alam ni Via kung ano iyon. Ngunit nang ipahid ni Rosel ang pulang likidong iyon sa kanyang katawan, tila biglang nagyelo ang dugo sa ugat ni Via. Mukha itong totoong dugo. Ang malamig na pakiramdam ng likido sa kanyang balat, ang pulang kulay na dahan-dahang kumakalat at ang malamig na titig ni Rosel, lahat ng iyon ay sapat upang manginig si Via sa matinding takot. Nanginginig ang boses ni Via. Halos hindi siya makapagsalita. Pinipilit niyang manatiling matatag, pinipilit niyang huwag tuluyang mawalan ng kontrol. Ngunit kabaligtaran ang reaksyon ni Rosel. Sa halip na maawa, lalo pa siyang natuwa. Isang malakas na tawa ang kumawala mula sa kanyang bibig. Isang tawang puno ng panlalait, puno ng galit at puno ng paghihiganti. Para kay Rosel, ang takot sa mukha ni Via ay parang gantimpala. Sa wakas may kapangyarihan na siya. Sa wakas may pagkakataon na siyang iparamdam sa iba ang sakit na matagal niyang dinadala sa loob ng kanyang dibdib. Galit na galit si Via. Hindi lamang dahil sa ginawa ni Rosel, kundi dahil pakiramdam niya ay ginawa siyang laruan. Ginawang instrumento ng galit ng ibang tao. Sa kanyang mga mata, malinaw ang galit. Ngunit sa likod nito naroon din ang takot. Dahil alam ni Via ang isang bagay na hindi na niya kayang itanggi. Hindi na ang dating Rosel ang babaeng nasa harap niya. Ang Rosel na ito ay isang babaeng pinapatakbo ng galit. Isang babaeng nilalamon ng paghihiganti. Samantala sa kabilang panig ng mundo ni Rosel naroon si Chris. Si Chris ay isa sa mga taong hindi pa rin mapatawad ni Rosel. Sa bawat alaala ni Rosel ay nakatatak ang mga pangyayaring, para sa kanya, ang dahilan kung bakit siya nasaktan ng ganito kalalim. Para kay Rosel, si Chris ay isa sa mga simbolo ng kanyang nakaraan, isang nakaraan na hindi niya kayang kalimutan kahit pilitin pa niya. Ngunit habang abala si Rosel sa kanyang paghihiganti, may nangyayaring hindi inaasahan sa kulungan kung saan nakakulong si Chris. Isang gabi bigla na lamang nagkagulo. Ang mga sigawan ng mga preso ay umalinggaw sa madilim na pasilyo ng kulungan. Nagkagulo ang lahat. Nag-uunahan ang mga bantay habang pilit nilang sinusubukang kontrolin ang kaguluhan. At sa gitna ng kaguluhang iyon nadamay si Chris. Hindi malinaw kung sino ang unang umatake. Ngunit sa isang iglap may kumislap sa dilim. Isang matalim na bagay. Isang kutsilyo. At bago pa man makaiwas si Chris, mabilis itong tumama sa kanyang katawan. Bumagsak si Chris sa malamig na sahig ng kulungan. Unti-unting kumalat ang dugo sa kanyang damit habang nanlalambot ang kanyang katawan. Sandaling natigilan ang mga kapwa preso. Ang ilan ay nagulat. Ang iba ay nanood lamang, tila walang pakialam.
Ngunit isang bagay ang malinaw sa lahat. Seryoso ang nangyari. Si Chris ay nasaksak. At mukhang delikado ang kanyang kalagayan. Agad siyang binuhat ng mga bantay upang dalhin sa ospital. Ngunit wala nang malay si Chris. Mabigat ang kanyang paghinga. Ang bawat segundo ay tila laban sa oras. Nagmadali ang mga bantay ngunit wala sa kanila ang sigurado kung maagapan pa ba ang kanyang kalagayan. At kung sakaling makarating ang balitang ito kay Rosel. Tiyak na magugulo ang kanyang damdamin. Dahil kahit gaano kalalim ang galit ni Rosel kay Chris, may bahagi pa rin ng kanyang puso na hindi kayang tuluyang baliwalain ang taong minsan ay naging mahalaga sa kanyang buhay. Ang tanong ngayon, ano ang magiging reaksyon ni Rosel kapag nalaman niya na si Chris ay nasa bingit ng kamatayan matapos masaksak sa kulungan? Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, may isang taong tahimik lamang na nagmamasid. Si Belle. Tahimik si Belle, ngunit ramdam niya ang bigat ng galit na dinadala ng kanyang ina na si Rosel. Nakikita niya kung paano unti-unting nagbabago ang babaeng minsan niyang hinangaan. Hanggang sa isang araw hindi na nakatiis si Belle. Hinarap niya ang kanyang ina. Sa kanyang mga mata ay may halong pag-aalala at lungkot. Maingat ngunit matapang na tinanong ni Belle si Rosel, hanggang saan siya dadalhin ng galit na ito. Hindi galit ang tono ni Belle. Sa halip puno ito ng pagod. Puno ng pangamba. Dahil malinaw na nakita ni Belle kung paano unti-unting binabago ng galit si Rosel. Ang babaeng dati niyang kilala, matatag ngunit mapagmahal, ay tila napapalitan ng isang taong handang manakit handang manira para lamang makabawi. Tahimik si Rosel matapos marinig ang tanong ni Belle. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon bumalot ang isang mabigat na katahimikan sa pagitan nila. Ang tanong ni Belle ay parang salamin. Isang salamin na biglang ipinakita kay Rosel kung ano na ang kanyang nagiging anyo. Ngunit nananatili ang isang mas mabigat na tanong. Pipiliin ba ni Rosel na ihinto ang paghihiganti? O lalo pa niyang hahayaang lamunin siya ng galit, lalo na kapag nalaman niya ang nangyari kay Chris? Sa mundo ni na Rosel, Navia, Milan, Via, Chris, at Belle ang bawat desisyon ay may kapalit. Maaaring magbukas ito ng panibagong sugat. O magdala ng pagbabago na walang sinuman ang inaasahan. Ang kanilang kwento, isang kwento ng galit, takot, at mga lihim na damdamin, ay patuloy na umiikot. At hanggang ngayon, wala pang nakakaalam kung sino ang tunay na magwawagi sa laban na ito ng puso at paghihiganti. Matapos ang mabigat na usapan nila ni Belle, hindi agad nakapagsalita si Rosel. Nakatayo lamang siya roon, tila iniisip ang bawat salitang binitawan ng kanyang anak. Ang tanong ni Belle ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Hanggang saan siya dadalhin ang galit na ito? Isang tanong na simple pakinggan ngunit napakabigat sagutin. Dahil sa totoo lang, kahit si Rosel ay hindi na sigurado. Unti-unti siyang tumalikod kay Belle. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagbigay ng paliwanag. Ngunit sa kanyang mukha ay makikita ang isang bagay na bihirang makita ng sinuman, pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tila may pumutok na maliit na bitak sa matigas na pader ng kanyang galit. Ngunit hindi nagtagal ang sandaling iyon. Dahil kinabukasan may dumating na balita. Isang balita na muling yayanig sa mundo ni Rosel. Si Navia at Milan ay magkasamang dumating sa isang maliit na opisina kung saan naghihintay ang isang taong may dalang impormasyon tungkol sa nangyari sa kulungan. Pareho silang seryoso ang mukha. Ramdam nilang may nangyaring masama. At hindi nga sila nagkamali. Maingat na ibinalita sa kanila ng isang tauhan na si Chris ay nasaksak sa loob ng kulungan. Nanlaki ang mga mata ni Milan. Nasaksak, mahina niyang ulit. Tumango ang lalaki. Malubha raw ang sugat. Dinala si Chris sa ospital sa gitna ng gabi. Hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na balita kung siya ba ay makakaligtas. Naging mabigat ang hangin sa silid. Tahimik si Navia. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang pagkabigla. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Kahit maraming problema ang nakapaligid kay Chris, hindi nila inisip na hahantong ito sa ganitong karahasan. May nakakita ba kung sino ang umatake? Tanong ni Milan. Umiling ang lalaki. Nagkagulo raw sa kulungan. Walang malinaw na testigo. Sa kaguluhan, may kumislap na kutsilyo at sa loob lamang ng ilang segundo, si Chris ay nakahandusay na sa sahig. Napabuntong hininga si Navia.
Ngunit kasabay ng kanyang paghinga ay may isang pangamba na biglang pumasok sa kanyang isip. Paano kung makarating ang balitang ito kay Rosel? Alam niya kung gaano kagulo ang relasyon ni Rosel at Chris. Alam niya kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng kanilang nakaraan sa puso ni Rosel. Kung marinig ito ni Rosel, ano ang gagawin niya? Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, walang kaalam-alam si Rosel sa balitang unti-unting kumakalat. Nasa loob siya ng isang madilim na silid. Tahimik. Nag-iisa. Sa harap niya ay nakalatag ang ilang larawan. Mga larawan ni Navia. Mga larawan ni Milan. At isa pang larawan na matagal niyang hindi gustong tingnan. Larawan ni Chris. Matagal niya itong tinitigan. Sa kanyang mga mata ay makikita ang isang halo ng galit, sakit at isang damdaming matagal niyang sinusubukang itago. Dahan-dahan niyang hinawakan ang larawan. Hindi pa tapos ang lahat, mahina niyang bulong. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Si Belle. Nakatayo siya roon, tila may gustong sabihin ngunit nag-aalinlangan. Mahina niyang tawag. Napatingin si Rosel. Sa mukha ni Belle ay makikita ang kaba. May narinig ako tungkol kay Chris. Parang biglang tumigil ang oras. Hindi gumalaw si Rosel. Ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang nagbago. Anong ibig mong sabihin? Malamig niyang tanong. Huminga ng malalim si Belle. Nasaksak daw siya sa kulungan. Sa isang iglap tila nawala ang kulay sa mukha ni Rosel. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na biglang bumangga ng malakas. Si Chris nasaksak. Ang lalaking matagal niyang kinapuotan, ang lalaking sinisi niya sa napakaraming sugat sa kanyang buhay ay ngayon nasa bingit ng kamatayan. Hindi alam ni Belle kung ano ang iniisip ng kanyang ina. Ngunit napansin niya ang isang bagay. Unti-unting kumuyom ang kamay ni Rosel na hawak ang larawan ni Chris. Ang tanong ngayon ay mas mabigat kaysa dati. Kapag si Chris ay tuluyang mawala, matatapos ba ang galit ni Rosel? O lalo lamang itong lalalim? At kung mabuhay si Chris, ano ang mangyayari kapag muli silang nagkaharap? Sa gitna ng dilim, tahimik na nakatayo si Rosel. Ngunit sa kanyang mga mata ay nagsisimula ng umikot ang isang bagong bagyo. Isang bagyo na maaaring sumira sa lahat. O maaaring magbago ng kapalaran ng bawat taong sangkot sa kwento nilang puno ng galit, lihim, at hindi pa tapos na paghihiganti.